today's video guys, ang topic natin, it's all about my surgery, lipoma. So ito siya guys. Yan, so may tahi So okay, nag-surgery. So pinatanggal ko yung bukol. At ang bukol na ito yan, it's ng cancerous naman po siya kasi ito tinatawag na lipoma. So, ang lipoma guys ay, ito siya. So, yan siya guys, ang lipoma. Ibig sabihin niya, namamana rin siya, tsaka hindi siya non-cancerous siya na lump. Para siyang cyst na lumalaki. Pero ito kasi, usually, ito kasi yung akin guys, is matagal na siya. So, bago ako nag-start or nag-apply dito sa ibang bansa, so wala pa siya nung mga siguro 1 year na ako, saka lang ako nahalata na may tumutubo. Parang malit pa lang siya. So, hindi ko naman siya pinapansin guys, kasi nga, medyo maliit pa siya. At the same time, hindi siya yung sumasakit. So, parang wala lang siya, normal lang siya. So, inayaan ko lang siya ng inalaan hanggang sa, so, syempre, pinapansin ko din siya guys, na kung sasakit, o kung ano yung effect niya, kung ano yung nararamdaman ko. Kaso, wala talaga siya, as in, wala. Para lang siyang talagang, as in, dati parang lang siya tumubong, konti lang ganyan. So, hindi ko pa siya nakikita. So, umabot ng 1 year, naging 2 years, 3 years. So, ayan na, nung 3 years ko na dito, so, umuwi pa ako ng Pilipinas ng 2 years, medyo halata na siya. Kaya lang kasi yung hati ng buhok ko, guys, is paganyan. So, dito yung mas madami buhok, so natatakpan. So, hindi halata. So, nung pumunta ako ng Pilipinas, hindi ko naman siya pina-check up kasi nga wala din naman siyang wala siyang effect, wala siyang parang hindi siya nakakasagabal kasi hindi naman siya sumasakit. So, hinayaan ko siya. So, bumalik ulit ako dito after matapos yung vacation ko ng 2 months. So, bumalik ako dito ulit. So, naka 3 years ulit ako. So, nung nagpunta yung amo ko dun sa hospital, so, tinanong ko na rin yung bukol ko sa isang doktor dito nga sa Kuwait. So, ang sabi niya, ganyan nilang malambot, gumagalaw yung bukol. So, tinanong niya kung masakit, sabi ko hindi naman. So, ang sabi niya, walang siya lamig, it's lang daw, normal lang daw siya na bukol. Kasi nga gumagalaw, hindi siya yung matigas, hindi siya yung so, pag ginaganyan mo guys, talagang umuusog yung bilog. So, nito, nung umuwi ulit ako nung naka 5 years na ako, 3 years, 2 years, plus 3 years, so umuwi ulit ako ng Pilipinas. So, wala pa rin siya. Hindi naman siya talaga as in sumasakit, wala. So, hindi ko siya pinansin. Hanggang sa nagkaroon ako ng, syempre, personal problem. So, andyan yung iiyak ka, ganyan. So, doon ko napansin, nung bumalik na ako dito, medyo, pag umiiyak ako, sumasabay na yung sakit masakit na rin siya. Parang, nagbe-blink, ganun. Parang nagpumipitik-pitik na rin siya. So, kahit na medyo kababalik ko lang, siguro wala pa akong 1 month, nagsabi ako sa amo ko na pwede kong ipa-check up yung bukol ko. Pinakita ko sa kanya kasi talagang as in malaki na. So, nag-post din ako sa Facebook ko na yun nga, kasi talagang medyo malaki na. At the same time, para makareceive ako ng isa-suggest nila kung ano yun at kung saan yun, or ano yung bukol na yun. So, kasi hindi ko naman alam. And usually kasi, nahihiya naman ako mag-approach sa amo ko. All kahit na mabait siya. So, nung nag-post ako ng Facebook, ang daming nag-PM sa akin na ako na daw, na ipa-check up ko na daw, na huwag na daw akong mag-isip ng kuwan. Huwag mo nang patumpik-tumpik. So, nagpa-check up ako. So, yun ang sabi din ng doctor, it's lipoma. So, kailangan ng surgery para matanggal. So, yun na nga, nagpa-surgery ako nung May 26. So, yan, nakakatakot din palang pumasok sa surgery, guys. Kasi, sa pelikula lang kasi napapanood na talagang ko na hindi ko expect na papasok din ako doon. So, nung pagpasok ko doon, ang daming doctors, saka nurse sa loob. Kaya nakakanginig din palang pumasok ng emergency room. Hanggang sa hihiga kasi isang kama na nasa gitna, tapos may ilaw sa taas. So, ayun, inoperahan siya. At gising ako noon inopera guys. Yung parang dito lang yung nilagyan nila ng anesthesia, yun sa bukol lang. So, pero ramdam mo yung paghiwa, so ramdam mo yung paggunting-gunting, yung pagtanggal, yung paghigop, ganun. Siyempre, habang nakamulat ka, pero nakatakip kasi ng plastic yung mata ko, pero naka-open siya. So, nagpe-pray lang din ako guys. So, tips ko na lang sa inyo guys na kahit hindi man
man siya sumasakit o hindi man siya nakakasagabal, pero pag may nakita na kayong medyo lumalaki na bukol, so ipa-check up nyo na guys yan. Sa akin kasi medyo pinatagal ko siya, magpa 5 years na siya guys, bago ko siya pinatanggal. And ang laki na niya talaga, ganito na. So ipapakita ko yung picture nung pinost ko, nung talagang halata na. Ito siya guys, yan. Para na siyang 5 piso na buko, talagang as in umumbok na siyang ganyan. Hindi rin makapaniwala yung mga kapitbahay ko sa Pinas, tsaka mga kamag-anak ko, friends, na may bukol ako. Kasi nga, usually kasi yung buko, ganyan. Dyan dati yung hawi niya. So ngayon, kaganyan siya kasi, andyan yung tahi. So ayoko naman ipakita sa inyo yung tahi guys, kasi nga, medyo malaki. Natatakot din akong tignan. So, after ng surgery yun guys, so linis, 3 days linis, yan, 3 days babalik, tas araw-araw na nilinisan dito sa tabib dito sa sura. So, nililinisan siya. After 10 days, tatanggalin na rin daw yung tahe. Kasi may tahi daw siya, 5 daw yung tahe, sabi ng doktor. Kaya nung tinignan ko siya guys, nung natatanggal tong tape, nakita ko, yung natakot ako kasi medyo mahaba pala yung pagkakatahe. So, nagpapasalamat ako sa God, syempre sa Panginoon, kasi naging successful yung surgery ko guys. Kaya nagpapasalamat ako. So, sinishare ko lang to guys para ma-aware din kayo kung ano yung lipoma. Lipoma is para siyang absence lipoma. So, i-search nyo rin po siya guys. Kung meron po kayo na nun, na hindi na may bukol kayo na hindi siya yung sumasakit, na walang parang wala lang talaga, hindi mo ramdam kung anong walang effect. Pero lumalaki siya. Pero matagal siyang lumaki. Hindi siya yung 1 month, 2 months, malaki na agad. Hindi. Unti-unti lang siyang lumalaki. So, ganun din siya sa cyst. So, kailangan nyo na rin ipatanggal yun guys, habang medyo hindi pa lumalaki. Kasi, sabi nga nila, pag medyo hindi mo na naagapan, na kahit hindi siya yung non-cancerous, nagiging cancerous kasi pag lumalaki yan. So, kailangan patanggal na agad guys. Yun yung sabi ng doktor. Buti naman yung sa akin talaga is lipoma. So, hindi ko na tinignan kung talaga kung ano yung tinanggal. Kasi nga, nakita ko sa basurahan is panay dugo. So, natakot naman ang lola nyo guys. Tsaka nung medyo talagang tapos ng opera mo, kasi parang tulala. Kasi nga parang happy kasi success kasi natanggal na siya. So, ipapakita ulit siya pag medyo natanggal na yung tahe. Kasi bumalik kami kahapon nung pang 10 days na to. Sabi, another 2 days pa daw kasi hindi pa masyadong hindi pa siya masyadong dry pag tatanggalin na yung tahe. So, babalik ulit kami after 2 days para ipatanggal yung tahe. So, sana nga na talagang natanggal na lahat nung oil. Kasi ang lipoma daw is more on parang oil, liquid. Yan yung nakalagay sa lipoma nung sinearch ko din sa Google. Sa Google. So, safe naman siya. Non-cancerous siya, guys. So, yan na guys. So, kailangan nating alagaan din natin ang sarili natin. Lalo yung mga kapwa ko OFW na nagtatrabaho dito. Na mag-isa. Alam nyo naman na mag-isa lang tayo dito. Wala tayong mga kamag-anak na pwedeng mag-alaga sa atin. Although, kahit mabait yung mga amo natin, papasalamat ako, pero yung mga iba na hindi maganda yung napunta na amo, talagang kailangan nila ng doble pagkakon sa sarili nila. Kasi pag nagkasakit tayo lang din yung kawawa, kasi tayo lang din yung mag-aasikaso. Hindi gaya pag nasa Pinas ka, na pag masama yung pakiramdam mo, pwedeng higa ka na lang doon, so may magluluto, may magwawalis. Hindi, dito kahit may sakit ka, kailangan mo magtrabaho guys. So yan yung sakripisyo ng isang OFW guys, compare mo pag yung nagtatrabaho ka sa Pinas. Kasi sa Pinas pwede kang mag-sick leave, absent, ganyan. Pero pag dito ka sa abroad, lalo kadama yung trabaho mo. Parang sa akin, minsan kahit na mabait yung amo mo, nakakahiya naman na hindi ka magtrabaho. Kaya nakakahiya naman na hindi gumalaw agad. So ako, 2 days naman, 1.5 days akong nag-rest muna kasi medyo mahirap nga kasi tinahe. So hindi muna ako talaga as in tumulong. Pero nung pangalawang araw ko na, medyo nagwalis-walis na ako. So, kasi nakakahiya din. Nakakahiya yung hindi mo gawin yung trabaho mo.
Kasi nga, nasanay sila ng ganon. Kahit na hindi ka utusan, syempre, magkukusa ka. Kahit na may dinaramdam ka. Ganon. Kaya saludo ako sa mga OFW na matibay, malalakas, hindi man alintana yung pagod, puyat, gutom, nandito pa rin tayo lumalaban para magkaroon tayo ng pera, makapag-ipon para may padala sa mga kanya-kanya nating pamilya. So, share ko lang to guys para ma-aware din kayo kung ano ang ibig sabihin ng lipoma. So, lipoma. So, siya guys, lipoma. Yan. Gusto nyo bang tanggalin ko? Ayaw ko. Takot din akong pakita. Pero try niya. Ganyan siya guys. Ang dikit naman. Pare, ayaw naman na. Sa susunod na lang, pag medyo natanggal na yung tahe, papakita ko na lang sa inyo sa susunod guys. Kasi hindi pa ako babalik sa hospital bukas. So, ayan. Ito siya pakita ko na rin mga picture ko nung bagong opera. Yan. Tsaka nung pangalawang araw, pangatlo. Actually, 5 days ako bago naligo kasi nga, ang bawal mabasa. Sobrang kati din pala. Lalo dito, ang init na dito kasi nga medyo tag-init na dito. So, disyerto. Kaya yung minsan nagwawalis pa ako sa labas. Kaya pawis na pawis. Kaya tingnan mo, may mga na. Yan. Medyo na ako. Nakakaligo-ligo na. Kasi ganyan yan ang maligo. Ganyan. Dito lang yung pwedeng paliguan sa gilid. Kasi hindi siya pwedeng mabasa. Kasi nga pinapadry para matanggal yung tahe. So, yan. That's it for today's video guys. I hope na kinig sa aking konting kwento about sa aking operation, about sa lipoma. So, huwag na kayong patumping-tupig guys. Kung medyo meron din kayong lipoma, sign na ganyan, na bukol na medyo hindi masakit, patanggal nyo na. Kahit anong klaseng bukol yan. Pag maliit pa yan, patanggal nyo na guys. Huwag nyo na hayaan palakihin. So, that's it for today's video guys. Please, paki-like, share, and subscribe na po. Jobs Guerrero. Thank you for watching guys. Good night. Bye-bye.